I think pag sinama yan, wag na natin pag-usapan yung Chacha. Iyan ang tugon ni Senator Sherwin Gatchalian sa panawagan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na ikonsidera na rin ang pag-amyenda sa political provisions ng saligang batas. Giit ng Senador, 88% na ng mga Pilipino ang hindi pabor sa Chacha batay sa Pulse Asia Survey, ngayong economic provisions pa lamang ang pinag-aaralang maamyendahan. Hindi rin anya uubra ang panukalang palawigin ng termino ng public officials. Term extension is one of the things na ayaw ng taong bayan. Maganda naman na as a citizen na napalabas niya yung kanyang saloobin, nagbigay siya ng suggestion, pero the reality is ang taong bayan hindi acceptable yung political amendments based doon sa survey. Para naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, hindi na dapat iniisip ni Secretary Gadon ang pag-amyenda sa konstitusyon at pagtuunan na lang ang mga plano nito sa pagtugon sa kahirapan. Si Senator Nancy Binay nilinaw na hindi kasama sa resolution of both houses o RBH number 6 ng Senado ang panukalang amyenda sa mga probisyon ng konstitusyon na may kinalaman sa politika. Well, at the moment, there's no resolution that includes yung political changes sa ating constitution. So, hindi ko alam kung kaya na pwede naming talakayin. Wala naman siya dun sa RBH 6 na tinatakal ng committee. Gayunman, naniniwala ang senadora na magandang matalakay pa rin ang Chacha sa kabila ng mga tumututol dito. Based dun sa mga previous hearings, well, as a senator, ang dami kong natututunan. So parang sa akin, hindi naman magiging waste of time. Lalong-lalo na kung iikot kami sa mga probinsya. Kasi at least maririnig talaga namin kung ano yung sentimiento sa iba't ibang province. Si Senator Cynthia Villar naman, muling nanindigan na tutol siya sa Chacha. Alam mo naman ako, hindi ako in favor of Chacha eh. Kasi okay naman tayo. Pero huwag na tayo nag-aaway. Wala pa namang tugon si Senate President Juan Miguel Big Zubiri sa panawagan ni Secretary Gadon. Ngunit una na itong nanindigan na tanging economic provisions lang ang panukalang amyendahan sa saligang batas at handa siyang bumaba sa pwesto kapag nasingitan ito ng political amendments. Sa ngayon, aminado si Senator Gatchalian na kilalang pro-Chacha na mas malaking hamon na ang makumbinsi ang malaking porsyento ng mga tutol sa Chacha, bagay na kanyang isinisisi sa tinaguriang Peking People's Initiative o PI. Well, honestly, medyo nahinaan ako ng loob, personal, akin to nahinaan ako ng loob dahil nga ang laki nung against no? At I was hoping na 50-50 lang, so may chance na mapakita natin yung kabutihan. Yung People's Initiative talagang nakadamage sa pag-iisip ng tao. At dahil sa People's Initiative, tingin na ng taong bayan, hindi maganda ang Chacha. Dahil nakita ng taong bayan yung bangayan Narinig rin nila yung mga issue ng corruption. Naniniwala ngayon ang mambabatas na dapat mapag-usapan ito ng liderato ng Senado sa pagbabalik sesyon para matukoy ang epekto nito sa pagtalakay ng Senado sa economic Chacha. Isang paraan para makumbinsi ang tao, mag-a-advertise ka. Pero magastos ang advertising. It can be a waste of time dahil nga ikukumbinsi mo yung 80%, 88%. Pero it can also be a waste of future resources dahil mag-a-advertise ka. No? Sa ngayon, hindi na muna magsasagawa ng pagdinig ang Senado kaugnay ng economic charter change habang naka-session break. Pero una nang sinabi ni Senate President Zubiri na itutuloy ang pagdinig sa iba't ibang bahagi ng bansa para mapakinggan ang pulso ng taong bayan patungkol sa Chacha. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.